Magandang araw mga kaibigan. Okay, gusto kong magbigay ng reaksyon sa isang post ng mga supporters ni PBBM. Kumakalat ito ngayon sa social media. Plano ng mga PBBM supporters, mag-rally sila on May 6, 2024 sa Senate grounds. Ang panawagan nila is papasukin ang ICC, ang gobyerno mag-cooperate sa ICC para pag-iserve na ang warrant of arrest versus kay PRRD. Gusto nila maaresto si PRRD. Yun po, post ngayon ng mga loyalista na sa social media. Okay, so ang time of assembly nila is 7 a.m. Mag-start ang programa alas 8 ng umaga and expected to end at 11 a.m. 8, 9, 10, 11. 3 hours na rally. Ang suot daw nila is red t-shirts. So, ano ang masasabi ko dito kung matutuloy ito una, napakaliit yung time of mobilization. Kasi May 5 na eh. May 5 na ngayon. So, bukas na. May 6. So, I don't know kung matuloy ito, kung mga gaano kadaming tao ang mamobilize nila. So, i-monitor po natin ang rally na ito. Ulitin ko ICC issue. Ang presidente, paulit-ulit niyang sinasabi na hindi ang gobyerno ngayon hindi makipag-cooperate sa ICC. Ibig sabihin, kahit mag-issue ng warrant of arrest ang ICC versus PRRD, useless. Kaya lang, ito may nakikita ko, parte na ito ng script. Yung pronouncement ng presidente, 50-50 ako doon na yung paniniwala ko. Sana magkatotoo. Okay? The president will stick to his word na hindi talaga makipag-cooperate ang gobyerno ngayon ng Pilipinas sa ICC. Kung mangyayari yon, pasalamatan pa natin si PBBM. Kasi ligtas ang ating PRRD. Kaya lang, ano sa tingin nyo? Pagdating na ng panahon na nandyan na yung warrant of arrest, maaasahan ba natin yung pronouncement ni PBBM na ang kanyang administrasyon ay hindi mag-cooperate sa ICC? Mag-comment kayo. Ako, 50-50. Sana mangyari. But 50% tingin ko babalintong yan. Sabi nga ni Atty. Roque, may challenge na they will put it in writing. Para kung nakasulat yan, yung pronouncement na yan, pwedeng singilin sila ng taong bayan. Kaya lang, salita-salita lang eh. So, itong mga loyalista na rally, kung matutuloy ito, palagay ko, parte na ito sa political drama script na i-mind conditioning na nila ang mga tao yung pagbaliktad later on ng stand ng administrasyon ni PBBM. Na, hindi. Ang mga tao nananawagan na eh. Yan o. Baka ang rally na ito, hindi lang iisa, kundi sunod-sunod na rally yan, para yon ang kanilang scapegoat o gagawing rason pagbaliktad later on
na mag-cooperate ang gobyerno sa ICC pag may warrant of arrest na. Okay. Ito, number one na nakikita ko mangyari nito is, sabi nga ni ex-Senator Trillanes, si PBBM sabi niya, nagsasalita ngayon. But, pagdating ng panahon, iba ang gagawin. Something like that. Yung nabasa kong article na paniniwala ni Trillanes. Sige lang, salita lang yan, salita. Iba ang mangyari pagdating ng panahon, something like that. So, ulitin ko, 50% of me naniniwala na darating ang panahon, babaliktad si PBBM. Bakit? Napatunayan niya na yung mga ilang beses na siyang bumaliktad, lalo na sa kanyang foreign policy. Nung una, palagi niyang sinasabi na hindi siya makikipag-cooperate sa mga superpowers, lalo na sa US. Kaya ngayon, dikit na siya masyado sa US. Okay. Speaking of US, nakikita ko malaking influence yung kamay ng US. Kitang-kita ko dito sa galaw ng ICC. Si Senator Trillanes nagsabi na may nakapasok ng ICC investigators at may nakausap na mga more than 50 police officers active and retired. Si Attorney Roque nagsabi rin siya na noong December pumasok na ang mga ICC investigators at hindi man lang pinigilan ng gobyernong ito. Ganon din si Maharlika na i-vlog niya na yan noong December din na pumasok na ang ICC. So, pumasok na. So, yung sinasabi ni Trillanes na baka middle of this year, second quarter, mayroon ng warrant of arrest versus the Dutertes by batches kasama si VP Sara, ipapa-aresto by batch, ano? O unahin nila si PRRD din later. Tingin ko may kamay ang mga Amerikano, US government. Bakit? Takot sila kay Duterte. Nung panahon ni Duterte, nung siya ang nanungkulan, talagang naitsapuer ang US. At ang Pilipinas, dumikit sa China and Russia. Yan ang kinakatakutan ng US. Ayaw ng US na mawala ang Pilipinas sa kanila kasi nasa strategic location tayo. Itong location natin sa mundo, sa Earth. Ang superpower na nasa Pilipinas, anytime pwede siyang maglayag sa Pacific Ocean, maglayag siya sa Indian Ocean. Kailangan yan sa geopolitics, sa gera. Kaya napaka-importante ang Pilipinas. Noong panahon ni PRRD, nawalan ng influence, nawalan ng foothold ang US sa Pilipinas. Ngayon, dahil dumating ang isang BBM, biglang dumikit sa kanila. Ayaw na nilang mawala yung leverage, yung influence nila sa Pilipinas o yung foothold nila. Ayaw nila na makabalik ang mga Duterte. Lalo na ngayon, na sa mga surveys lumalabas, super lakas si VP Sara as presidential candidate on 2028. Si PRRD naman, palaging nasa top 1, top 2, top 3 sa mga senatorial. So itong ICC na ito, preparasyon na yan para sa 2025 election. Bago mag-election sa 2025, nandyan na yung warrant of arrest na nakikita ko. And pagdating ng panahon, kahit sa ngayon, ang PBBM nagsasabi siya na he will not cooperate with ICC. Pag ang US na ang nagdikta, may kasunduan. Ano yung kasunduan? Yung sinasabi ni na Dr. Lorraine Badoy, ni na Attorney Roque, na ang rason bakit bumalintong si PBBM nakipag-alyansa sa US, yung mga Marcos wealth. Yun ang leverage. Para makuha
ni PBBM ang Marcos Wealth, Marcos Gold na nakadeposito sa US, ang kapalit noon is suporta ng Administrasyong Marcos sa US. Kaya yun na, yung mga EDCA sites na nadagdagan. Talagang all-out support na ang Pilipinas sa US. Okay? Pagdating na ngayon sa ICC, sabi ng US, payagan mo na, papasukin mo na, mag-cooperate ka na. Ano ngayon? May kakayahan ba ang administrasyon ito na to say no to US? I don't believe so. But ulitin ko, sana maging totoo ang presidente sa kanyang pronouncement paulit-ulit na hindi makikipag-cooperate ang Philippine government under his administration sa ICC. Tapos ng problema. So, abangan natin rally ng mga loyalista supporting o calling for this administration to allow ICC to enter and arrest Duterte pagdating ng panahon.